Marcos Kabanata 2 hanggang Kabanata 5 Tagalog, Bible Reading with Audio. Ang Biblia 1905. Marcos, Kabanata 2. 1. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw, nabalitaang siya'y nasa bahay. At nangagkatipo ng marami, anupat wala nang magkasya, kahit sa may pintuan. At sa kanila'y ipinangaral niya ang salita. 3. At nagsidating sila na may dalang isang lalaking lumpo na binubuhat ng 4. At nang hindi sila mga kalapit sa kaniya dahil sa karamihan, ay binakbak nila ang bubunga ng kinaroroonan niya. At nang kanilang mabuksan, ay inihugos nila ang higaan na kinalalagyan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Datapuwat mayroong ilang mga eskribang nangakaupo roon at nangag-iisip sa kanilang mga puso sa poso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? At pagdakay na pagkilala ni Jesus sa kaniyang espiritu, na sila'y nangag-iisip ng gayon sa kanilang sarili, at sinabi sa kanila, "Bakit nangag-iisip kayo ng mga bagay na ito sa inyong mga puso? 9 Alinbaga ang lalong magaan, ang magsabi sa lumpo, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang magsabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? Datapuwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa lumpo, "Mumena, ay nabaya, 11. Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay." 12. At siya'y nagtindig pagdaka, at binuhat ang higaan, at lumabas sa harap nilang lahat. Anupat nangagtaka silang lahat, at niluwalhati ang Diyos, na nangagsasabi, "Kailanman ay hindi tayo nakakita ng ganito." 13. At siya'y muling lumabas sa tabi ng dagat, at ang buong karamihan ay nagsilapit sa kanya, at sila'y kaniyang tinuruan. 14. At sa pagdaraan, ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, na nakaupo sa dakong buisan, at sinabi sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. 15. At nangyari, na siya'y nakaupo sa dulang sa kaniyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan, ay nagsisalo na kasama ni Jesus at ng kaniyang mga alagad, sapagkat sila'y marami, at sila'y nagsisunod sa kaniya. 16. At ang mga eskriba ng mga Fariseyo, nang makita nila na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at maniningil ng buwis, ay sinabi sa kaniyang mga alagad, "Bakit siya'y kumakaing kasalo ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" 17. At nang marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Kumauntainin, at ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseyo ay nangaga-ayuno, at sila'y nagsilapit at nagsabi sa kaniya, "Bakit nangaga-ayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseyo, datapuwat ang mga alagad mo ay hindi nangaga-ayuno?" 19. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mangyayaring mga gaayuno baga ang mga abay sa kasalan habang ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Hanggat kasama nila ang kasintahang lalaki ay hindi sila mga gaayuno. 20. Datapuwat darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayoy mga gaayuno sila sa araw na yaon." 21. Walang taong nagtatahi ng isang tagping bagong kayong panahi sa lumang damit. Kung hindi, ang itinagpi ay humihila sa damit ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit. 22. At walang taong naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kung hindi, ay papuputukin ng alak ang mga sisidlan at masisira ang alak at ang mga sisidlan. Kundi ang bagong alak ay inilalagay sa mga bagong sisidlang balat. 23. At nangyari na siya'y nagdaraan sa mga triguhan ng araw ng Sabath, at ang kaniyang mga alagad ay nangagpasimulang magsipanguha ng mga uhay. 24. At sinabi sa kaniya ng mga Fariseyo, "Narito,
bakit ginagawa nila sa araw ng Sabath ang hindi matuwid? 25. At sinabi niya sa kanila, hindi baga ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y mangailangan at magutom siya at ang mga kasamahan niya? 32. Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos nang panahong si Abiathar ang dakilang saserdote at kumain ng mga tinapay na handog na hindi matuwid kainin kundi ng mga saserdote at binigyan pa ang mga kasamahan niya? 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabath dahil sa tao at hindi ang tao dahil sa Sabath. 28. Ano pat ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabath? Marcos, Kabanata 3. 1. At siya'y pumasok uli sa sinagoga. At may isang lalaki roon na tuyo ang kaniyang kamay. At siya'y kanilang minamasdan, kung siya'y pagagalingin niya sa araw ng Sabath, upang siya'y kanilang maakusahan. 3. At sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, magtindig ka sa gitna. Par. At sinabi niya sa kanila, matuwid baga ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabath, o ang gumawa ng masama, magligtas ng buhay, o pumatay, datapwat sila'y nagsitahimik. Wintha. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot na may galit, na nalulungkot dahil sa katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya. At gumaling ang kaniyang kamay. Ayos at nagsilabas ang mga Fariseo, at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kaniya, kung paano siya maipapapatay. 2. At si Jesus ay umalis na kasama ng kaniyang mga alagad sa dagat. At sumunod sa kaniya ang lubhang maraming tao na mula sa Galilea, at mula sa Judea. 8. At mula sa Jerusalem, at mula sa Idumea, at mula sa dakuroon ng Jordan, at mula sa palibot ng Tiro at Sidon, ang lubhang maraming tao. Nang marinig nila ang mga bagay na kaniyang ginagawa, ay nagsilapit sa kaniya. 1. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na ipaghanda siya ng isang maliit na daong dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikin. Asin sapagkat marami ang kaniyang pinagaling. Ano pat ang lahat na may mga salot ay nagsisiksikan sa kaniya upang siya'y mahipo. 11. At ang mga espiritong karumaldumal, pagka siya'y nakikita, ay nagsisibuwal sa harap niya, at sumisigaw, na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. 12. At mahigpit silang ipinagbilin niya na huwag siyang ipahayag. 13. At umahon siya sa bundok, at tinawag niya ang mga ibig niya, at sila'y nagsilapit sa kaniya. Parprain. At siya'y humirang ng 12 upang sila'y magsisama sa kaniya at upang sila'y suguin upang mangaral, tina't magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. 16. At hinirang ang 12, si Simon, at siya'y pinamagatang Pedro. 17. At si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago. At sila'y pinamagatang Boanerges, na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog. 18. At si Andres, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon na Cananeo. 19. At si Judas Iscariote, na siya ring sa kaniya'y nagkanulo, at siya'y pumasok sa isang bahay. 20. At muling nagkatipo ng karamihan, anupat sila'y hindi man lamang mga kakain ng tinapay. 21. At nang mabalitaan ito ng kaniyang mga kaanak, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, siya'y wala sa kaniyang sarili. 22. At ang mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem ay nagsipagsabi, siya'y may Beelzebub at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalayas siya ng mga demonyo. 23. At sila'y kaniyang pinalapit sa kaniya at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, paanong makapagpapalayas si Satanas kay Satanas? 24. At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kaniyang sarili, ang kahariang yaon ay hindi makatatahan. 25. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kaniyang sarili, ang bahay na yaon ay hindi makatatahan. 26. At kung si Satanas ay maghimagsik laban sa kaniyang sarili, at magkabahabahagi, hindi siya makatatahan, kundi may wakas. 27. Datapuwat walang taong makapapasok sa bahay ng malakas at samsamin ang kaniyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas, at kung magkagayoy masamsam niya ang kaniyang bahay. 21. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga kasalanan ay ipatatawad sa mga anak ng mga tao,
At ang mga kapusungan anumang kanilang ipusong sabihin, ebdi mo na din datapuwat ang sinumang magsalita ng laban sa Espiritu Santo ay hindi magkakaroon ng kapatawaran magpakailanman, kundi nagkakasala ng walang hanggang kasalanan. 30 sapagkat kanilang sinabi, siya ay may espiritong karumal-dumal. 31. At nagsidating ang kaniyang ina at ang kaniyang mga kapatid. At sa pagtayo sa labas ay siya'y ipinatawag nila. 32. At ang karamihan ay nangakaupo sa palibot niya at kanilang sinabi sa kaniya, narito, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nasa labas na hinahanap ka. 33. At sinagot niya sila at sinabi, sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? 34. At sa paglingap sa nangakaupo sa palibot niya ay sinabi niya, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. 35. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siya ring aking kapatid at kapatid na babae at ina. Marcos, Kabanata 4. Una't siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat, at napakaraming tao ang nangagkatipon sa kaniya, kaya't siya'y sumakay sa isang daong sa dagat at naupo, at ang buong karamihan ay nangasa lupa sa tabi ng dagat. 2. At siya'y nagturo sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga, at sinabi sa kanila sa kaniyang pagtuturo, 3. Pakinggan ninyo. Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. 1. At nang siya'y maghasik, may nahulog sa tabi ng daan, at dumarating ang mga ibon at kinain niyaon. Mimo at may nahulog sa mabatong lupa, na walang maraming lupa, at pagdakay tumubo, sapagkat walang kalaliman ang lupa. San nang sumikat ang araw ay nangainitan, at palibhasa'y walang ugat ay natuyo, estong. At may nahulog sa mga tinik, at nagsitubo ang mga tinik, at sinakalyaon, at hindi nagbunga. Ita at may nahulog sa mabuting lupa, at nagbunga, ang isa ay 30, at ang isa ay 60, at ang isa ay 100. 9. At sinabi niya, ang may mga pakinig upang makinig, ay makinig. Tampay. At nang siya'y nagisa, tinanong siya ng kaniyang mga alagad, at ng 12 tungkol sa talinghaga. 11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapuwat sa iba, ang lahat ay sa pamamagitan ng mga talinghaga. 12. Upang sa pagtingin ay magsitingin sila, at huwag makaunawa. At sa pakikinig ay makinig sila, at huwag makaunawa. Baka sakali sila ay magbalik loob, at patawarin sa kanilang mga kasalanan. 13. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nauunawaan ang talinghagang ito? At paano ninyo mauunawaan ang lahat ng mga talinghaga? Part P, ang manghahasik ay naghahasik ng salita. 15. At ang mga nahulog sa tabi ng daan ay yaong nakarinig ng salita. At pagdakay dumarating si Satanas at inaagaw ang salita na inihasik sa kanila. 16. At yaong nahulog sa mabatong lupa ay yaong nakarinig ng salita at agad tinatanggap na may galak. 17. At walang ugat sa kanilang sarili, kundi panandalian lamang. Pagka dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang natitisod. 18. At yaong nahulog sa mga tinik ay yaong nakarinig ng salita. 19. At ang mga alalahanin ng sanglibutan, at ang daya ng kayamanan, at ang pagnanasa sa iba pang mga bagay, ay sinakal ang salita, at hindi nagbunga. 20. At yaong nahulog sa mabuting lupa, ay yaong nakarinig ng salita at tumanggap, at nagbunga. Ang isa ay 30, ang isa ay 60, at ang isa ay 100. 21. At sinabi niya sa kanila, inilalapit baga ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan, hindi baga upang ilagay sa talagang patungan. 22. Sapagkat walang anumang lihim kundi upang ito'y malantad, at walang anumang natatago kundi upang ito'y ipahayag. 23. Kung ang sinuman ay may pakinig, ay makinig. 24. At sinabi niya sa kanila, mangagingat kayo sa inyong pinakikinggan, sapagkat sa panukat na inyong isinukat, ay susukatin sa inyo, at sa inyo na nakikinig ay dadagdagan pa. 25. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan, at ang wala ay aalisin pati yaong nasa kaniya. 26. At sinabi niya, gayon ang kaharian ng Diyos, na parang isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. 27. At natutulog at gumigising gabi at araw, at ang binhi ay tumutubo at lumalaki na hindi niya nalalaman kung paano. 28. Ang lupa ay kusang nagbubunga,
una ang usbong, pagkatapos ang uhay, at pagkatapos ang buong butil sa uhay. 29 Datapuwat pagka ang bunga ay hinog na, saka siya magpapasok ng karit, sapagkat dumating na ang pag-aani. 30. At sinabi niya, ano ang maihahambing natin sa kaharian ng Diyos o sa anong talinghaga natin ihahalin tulad? 31. Ito'y parang butil ng mustasa, na pagkahasin sa lupa ay pinakamaliit sa lahat ng binhi sa lupa. 32. Ngunit pagkahasin na ay lumalaki, at mas lalaki kaysa sa lahat ng mga gulay at nagkakapal ng malalaking sanga na maaari ang mga ibon ng langit na manirahan sa lilim nito. 33. At sa maraming ganyang talinghaga ay sinalita niya sa kanila ang salita ayon sa kanilang kakayahan na makinig. Ngunit wala siyang ibang talinghaga sa kanila. Datapuwat ipinaliwanag niya sa kaniyang mga alagad ang lahat ng bagay. 35. At sinabi niya sa kanila ng araw ding yaon, ng gabing iyon, lumagpas tayo sa kabilang ibayo. 36. At pagkatapos nilang paalisin ang karamihan, dinala nila siya gaya ng kaniyang kalagayan sa daong, at may iba pang maliliit na daong na kasama niya. 37. At sumiklab ang isang malakas na bagyo, at ang mga alon ay humampas sa daong, kaya ito'y napuno na. 38. At siya'y nasa hulihan ng daong, natutulog sa unan, at ginising nila siya at sinabi, Guro, hindi mo ba alintana na tayo'y mga papahamak? 39. At siya'y bumangon, at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, Tumahimik ka, humupa ka. At tumigil ang hangin, at nagkaroon ng malaking katahimikan. 40. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? 41. At sila'y nangatakot ng di kawasa at nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa kaniya? Marcos Kabanata 5, 1-20. Pagpapagaling sa lalaking pinamumugaran ng mga demonyo, tumawid si Jesus sa kabilang pampang ng Galilea, sa lupain ng Gerasa. May isang lalaking pinamumugaran ng maraming demonyo, naninirahan sa libingan. Walang makapigil sa kanya kahit na chain o tali. Lagi siyang nagtatakas at nag-iisa sa mga libingan. Nang makita siya ni Jesus, sumigaw ang lalaki. Ano ang ugnayan mo sa akin, Jesus, anak ng Diyos na kataas-taasan, ako'y napahamak? Pinatigil siya ni Jesus at tinanong, Ano ang iyong pangalan? Sagot ng lalaki, Legion, sapagkat marami kami. Nakiusap ang mga demonyo na huwag sila paalisin sa lupain. May ilang baboy sa malapit na pinakain ng mga tao. Pinahintulutan ni Jesus na pumasok ang mga demonyo sa mga baboy, agad na tumalon ang mga baboy sa dagat at namatay. Natakot ang mga tagalugar at pinakiusapan si Jesus na umalis. Humiling si lalaki na makasama si Jesus, ngunit sinabi niya, Bumalik ka sa iyong tahanan at ipahayag ang ginawa ng Diyos sa iyo. Sumunod ang lalaki at ipinahayag sa buong Gerasa ang kabutihan ni Jesus. 21:34. Pagpapagaling sa babae na may 12 taong pagdurugo, habang bumalik si Jesus sa kabilang pampang, sinalubong siya ng maraming tao. Dumating si Jairus, isang leader ng sinagoga, at humiling na pagalingin ang kanyang anak na babae. Habang papunta sa bahay ni Jairus, may isang babae na may 12 taong may matinding pagdurugo. Sa kabila ng paggastos sa maraming doktor, hindi siya gumaling, kundi lalong lumala. Nang mahawakan niya ang balabal ni Jesus sa gitna ng tao, agad siyang gumaling. Napansin ni Jesus na may kapangyarihan ang kanyang hawak. Tinawag niya ang babae at sinabi, Anak, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo, pumayapa ka at maging malakas. Ang babae ay natakot at nanginginig, ngunit ikinuwento ang lahat sa harap ng mga tao. 35:43. Pagkabuhay ng anak na babae ni Jairus, habang papunta sila sa bahay ni Jairus, sinabi ng mga tagapaglingkod na patay na ang bata. Pinayuhan ni Jesus si Jairus na huwag matakot, kundi maniwala pa rin. Pumasok si Jesus sa bahay kasama lamang sina Pedro, Santiago at Juan, kasama ang mga magulang ng bata. Tumawa ang lahat sa pagdududa. Pero kinuha ni Jesus ang bata sa kamay at sinabi, Talitha koum, na nangangahulugang, Babae, magsigla ka. Agad na bumangon ang bata at naglakad. Namangha ang lahat at nagulat sa dakilang kapangyarihan ni Jesus. Pinayuhan niya ang mga magulang na huwag sabihin agad sa iba.